na sa lahat. Ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ito po yung original. Ayan po. Makikita nyo po. Wala po akong ginawang pambabastos sa religion namin. At wala din po akong ginawang pambabastos sa ating watawat. Huwag naman yung pananampalataya ko po ang inyong banatan. Hindi ko naman po kayo pinipigilan kung meron po akong ginawang pagkakamali. Banatan niyo ako. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. May demensya, dating Pangulong Duterte, hindi raw maalala mga nangyari sa kanya. Pati mga anak niya, hindi na niya kilala. Black Friday protest, mga estudyante ng UP nag-walkout sa kanilang mga klase bilang protesta kontra korupsyon. Both bodies, Senator Joel Villanueva may sagot na sa viral picture nila sa speedboat ni dating District Engineer Henry Alcantara. Tutol ang prosekusyon sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagpaliban ng paglilitis sa ICC. Ang dinadahilan naman ng depensa, hindi na makaalala ang dating Pangulo. Live mula sa Mandaluyong City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ba ang sinasabi nilang sakit ng dating Pangulo? Jiggy, meron umanong cognitive impairment si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya ito hiniling ng kanyang defense team. Sa isang petisyon na isinumite ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, iginiit nila na hindi na masyadong makaalala si Duterte ng mga pangyayari, lugar at maging ng miyembro ng kanyang pamilya. Hindi na rin daw niya maproseso o maunawaan ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Dahil dito, wala na raw maitulong si Duterte sa kanyang defense team. Ito raw ang dahilan kaya hindi na kayang lumahok ni Duterte sa mga paglilitis. Jiggy? Sabi ng defense, cognitive impairment. At ito rin ba yung sinasabi ng mga anak ng dating Pangulo o may iba pa? Alam mo, Jiggy, kung matatandaan nitong Martes, ay binisita nga ni Kitty Duterte ang kanyang ama sa dahig. Sabi niya, malakas pa naman ang dating Pangulo. Pakinggan natin itong pahayag ni Kitty Duterte. He's 80, ma'am. Of course, pag 80 ka, you have like ailments, a lot of ailments, no? Sakit yung likod, may diabetes. So, I think it's yung mga normal ailments for an 80-year-old, hindi naman yung something that we have to really worry about. But for an 80-year-old, he is pretty strong. Ilan ng reaksyon ng kampo ng mga biktima ng war on drugs? Jiggy, bumelta dyan si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Sabi niya, posibleng ginagawa lang dahilan ito ni Duterte para hindi matuloy ang paglilitis at confirmation of charges hearing na nauna ngang nakaschedule noong sa September 23. Tututulan daw ng mga biktima ng war on drugs ang petisyon ng defense team ng dating Pangulo. Narito ang sinabi ni Attorney Conti. Tingin namin exaggerated. Wala bang GC ang pamilya at ang legal team? Bakit hindi sila magkakatugma ng sinasabi? Kaya lalo kaming nalilito kung sino ba ang paniniwalaan. Mental state, maaari itong masolusyonan. Kaya tingin namin malabo ang archiving or indefinite postponement ng kasong ito. At Camille, gaano kalaki yung chance na hindi matuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang kondisyon? Hindi pa natin masasabi yan, no, Jiggy? Pero alam mo, merong isang kaso dati sa United Nations Tribunal kung saan pinagpasyahang unfit to stand trial ang isang individual dahil sa demensya.
Siya si Felicien Kabuga na taga-Rwanda. Inakusahan siya ng genocide at nagpondo raw para sa massacre ng daang-daang tao sa Rwanda. Jiggy, yun nga, tinutulan ng Office of the ICC Prosecutor itong hiling ng kampo ni Duterte at hiling nila, imbis na indefinite suspension ng proceedings ay dapat daw maikling pagpapaliban lang ang gawin. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na raw sila sa kanilang sariling medical experts para ma-assess ang dating Pangulo. Kailangan daw kasi ng karagdagang pagsusuri para masigurong totoong unfit to stand trial si Duterte. Jiggy? Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Mandaluyong City. Kabi-kabilang kilos protesta kontra korupsyon ang sumiklab sa iba't ibang panig ng bansa. May mga estudyante nag-walk out sa klase. Live mula sa Maynila, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, ano ang sigaw ng mga ralista? Jiggy, aabot sa 100 mga estudyante ang nagsasagawa ngayon ng kilos protesta dito sa bahagi ng Calo Street sa Maynila. Galing sila sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo dito sa paligid ng Taft Avenue na pawang madalas daw binabaha tuwing umuulan, kahit sandaling ulan lang daw. Kaya nga kanilang panawagan ay talagang panagutin yung harap-harapang mga sangkot sa katiwaliang nangyayari sa bansa. Bago ito, kahit maulan, nangalampag din ang mga miyembro ng Gabriela NCR sa LRT Carriedo Station. Kasama nila ang ilang mga residente naman ng Tatalon, Quezon City na madalas din binabaha dahil sa mga palpak at hindi naman napapakinabangang mga flood control projects. Habang sa UP Diliman, sabay-sabay na nag-walk out sa kanilang klase ang mga estudyante. May basbas yan ng pamunuan ng universidad. Pakinggan natin ang pahayag ng University Student Council Chairperson ng UP Diliman. Somehow na-inspire sila doon sa mga nasabing pagkilo sa Indonesia, sa Nepal. Pero this is a manifestation na galit ang mga scholar ng bayan dahil bukod sa korupsyon ay malala rin po ang pagkupot sa pondo sa edukasyon. Nakakapikon po kasi meron pong bilyon-bilyong kinukorap yung mga pamilya, yung mga contractors, pero bakit kami po sa edukasyon ay binabansot? At Mon, alam naman ng lahat na kahit libre na ang edukasyon sa mga state universities, hindi naman okay, hindi maayos yung mga pasilidad na meron, halimbawa dyan sa UP. Ito ba'y napag-usapan din o nabanggit ng mga estudyante sa kanilang kilos protesta? Oo, Jiggy, may mga gusali pa rin kasi at pasilidad sa UP Diliman na hindi pa rin tapos at talagang nakatiwangwang pa, no? Gaya na lamang sa main library, Abelardo Hall at Faculty Center at newer building naman ng College of Arts and Letters na halos 9 na taon nang pinapatayo. Ang kumpanya raw na mag-asawang Diskaya ang kontraktor ng dalawa dyan. Kaya kanina, nagmarcha rin ang mga estudyante papunta sa mga nasabing gusali. Jiggy. Bukod sa UP Diliman, saang lugar pa nagkaroon ng mga kilos protesta? Jiggy, bilang pakikiisa sa Black Friday protest, nagkaroon din sa tapat ng Senado kung saan nagrally ang grupong Bunyog Pagkakaisa. Pinagbabato nila dyan ang tarpaulin na may mukha ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na idinadawit sa kickback scheme. Nag-walk out din sa kanilang klase para mag-rally ang mga estudyante naman sa UP Tacloban. Habang sa Cebu City naman, malawakan din ang kilos protestang isinagawa. Isa-isang ang pinunit ang mga imahe ng mga opisyal at kontraktor na sangkot umano sa korupsyon. Magkakaroon daw ulit ng malawakang kilos protesta sa Linggo sa Plaza Independencia. Jiggy, sabi ng mga nagrally, magtutuloy-tuloy daw ang kanilang mga ginagawang kilos protesta ngayong weekend sa iba't ibang panig ng bansa at aaraw-arawin daw nila ito hanggat wala pa ring napapanagot. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Maynila. Susunod, Senator Joel Villanueva dumipensa sa viral photo na nag-uugnay sa kanya kay dating District Engineer Henry Alcantara. At Senator Robin Padilla, tinangging nagpakita siya ng dirty finger habang inaawit ang lupang hinira. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinibak na sa DPWH ang mga engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na sinasangkot sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña.
Gerard, ito na ba sinasabi ni Secretary Vince Dizon na paglilinis sa DPWH? Jiggy, tama ka. Bahagi na nga ito ng paglilinis si Secretary Dizon sa hanay ng mga empleyado ng DPWH sa gitna nitong flood control scandal. At tama ka, kinumpirma na rin ni Secretary Dizon kanina na nakahanda na yung dismissal order para dito kina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at kay JP Mendoza na dati namang Chief ng Construction Section ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kahapon ay nasampahan ng mga ito ng kasong graft at malversation of public funds sa Office of the Ombudsman. Nauna nang natanggal sa pwesto itong si District Engineer Henry Alcantara. Jiggy. Parang sinasabi ni Secretary Dizon, mas gusto niya na yung mga madadaling isang pangreklamo para sigurado na kumbaga pati AMLAC ay ma-alerto, no? Bukod sa kanila, sino pa yung ibang mga sasampahan na reklamo? Jiggy, naghahanda na ngayon ang DPWH sa pangalawang batch ng kasong isasampa nila at sa September 18, Miyerkules sa susunod na linggo ay magbabalik ang DPWH sa Office of the Ombudsman para naman magsampa ng demanda laban sa mga empleyado at mga contractor na may kinalaman naman sa mga substandard na project dyan sa Oriental Mindoro. Kinukwento sa atin ni Secretary Dizon kanina na walang coordination ang DPWH sa lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro, ni walang building permit at hindi rin daw na-monitor yung kalidad at status ng mga proyekto dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Dizon. Masyado pong madami. Wala po kaming tao. Sinabi yan ni Alcantara. Nung kinausap ng mga tao natin si Regional Director Pakanan ng Oriental Mindoro, hindi ka pwede magpatayo ng kahit ano, kahit na government project pa yan, kung wala kang building permit. Yun, doon pa lang pwede ka nang makulong eh. At Gerard, bukod sa pagsasampa ng reklamo, may iba pa bang legal na hakbang na gagawin si Secretary Dizon laban sa mga dawit dito sa isyu ng korupsyon? Jiggy, sa susunod na linggo may kipagpulong din si Secretary Dizon sa Anti-Money Laundering Council para sa posibleng pagpapa-freeze ng mga assets na may kinalaman sa flood control. Ang sinasabi rin Secretary Dizon, kailangan maibalik ang pera sa taong bayan dahil bilyong-bilyong piso ang pinag-uusapan dito. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña mula sa TV5 Media Center. Dumepensa si Senator Joel Villanueva sa nag-viral niyang larawan kasama si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa ngayoy burado ng Facebook post, makikitang magkasama sina Villanueva at Alcantara sa isang speedboat. May petsa yan na November 24, 2021. Paliwanag ng senador, nagkasama lang sila ni Alcantara dahil sa isang official event. Matatandaang dinawit ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez si Villanueva sa flood control scandal. Tumanggap umano ng kickback ang senador sa ilang proyekto sa Bulacan, bagay na tinanggi ni Villanueva. Tinanggi ni Senator Robin Padilla na nagpakita siya ng dirty finger habang inaawit ang lupang hinirang sa Senado. Sinabi ng senador matapos kumalat online ang mga larawan niya sa pagsisimula ng sesyon nitong Lunes. Sa kanyang Facebook page, sinabi niyang kalima ang tawag sa pagpapakita niya ng hintuturo sa relihiyong Islam. Pagpapahayag daw ito ng pananampalataya kay Allah. Nauna nang napansin ang pareho niyang hand gesture sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2023. Ito po ay banal sa aming mga Muslim. Banal po ito. Sapagkat ito po ang ibig sabihin po nito. La ilaha illallah. Ibig sabihin, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Pag nilagay namin dito, Diyos ang una. Panginoong Allah ang una sa lahat. Susunod, mas marumi, mas mahal, ano kaya itong kakaibang kalakal online na pinagkakitaan ng ilan nating kababayan? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sa panahon ng karimari-marim na korupsyon, may mga kababayan tayong lumalaban ng patas. May mga nagtitinda ng kung ano-ano para mabuhay. Tulad na lang ng mga online seller ng isang kakaibang kalakal. Marumi pero hindi iligal. Ang kwento dokumentado ni Lourdes de Vera.
Ukay-ukay ang tawag, pagbentahan ng damit na segunda mano o gamit na. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa isang sulok ng internet ay may isang kalakal na ang isang piraso ng kasuotan ay mas mahal talaga dahil kagagamit lamang. Literal na kagagamit lang. Ang binabanggit ko ay hindi kamiseta, hindi pantalon, hindi jacket o naman, kundi nabasa ko yung panty fetish. Sinubukan namin. Meron akong used panty dito, tas ganyan-ganyan. Tas how much ganyan-ganyan. Tas nag-search muna ako kung magkano yung bentahan sa ganun. Parang ang pinakamababa in peso, 1,500. okay. So, binenta ko siya ng 2,500. Tas nagulat ako, binili talaga. Tinatanong muna nila yung anong size ko. Una namimili silang panty. Ano-ano mga panting design na meron ka, ganyan-ganyan. Pag nakapili sila, ipapasukat nila sa'yo. Pinipicturean ko yung katawan ko, half body, tsaka yung sinukat yung panty. Anong klaseng underwear yun if you may describe May it? preferred sila, usually ang hinahanap tong bikini. Minsan regular panty lang, or kaya silk, tsaka lace, yan yung mga So lugi dapat sila. everyday bago yung underwear mo? Hindi naman po, may mga preference kasi sila, mas gusto nila yung dirty or mas longer yung suot mo. May kinikwento ba sila sa'yo kung ano yung ginagawa nila with the merchandise once na nasa possession na nila? Usually inaamoy. Yung iba tinatago, remembrance. So, minsan ba kailangan mong hindi maligo para may maiwan na trace? Hindi naman, naliligo naman ako. Susuotin mo lang din ulit agad. Nag-iiba ba ang tingin mo doon sa kaharap mo kung bigla mong na-realize or bigla mong na may interest sa item? Nung bago-bago kasi ako nagbebenta, nung una nag-iiba tingin ko, ay, ganda pala yan, ganyan. Parang medyo judgy pa ako noon. Pero ngayon, sinasatisfy lang nila yung sarili nila dun sa fantasy yun. Hindi naman ibig sabihin na umaamoy sila ng panty, masama na silang tao. In short, yung sinasabi natin kanina, your fetish does not define you. Opo. Your kink does not define you as a person. Habang dumarami ang handang bumili, sigurado akong mas marami din ang handang hindi maglaba ng kanilang salawal at hayaan itong maging marumi. Lord De Vera po, mukha ng maliliit, isyong malalaki, panting marurumi. Dokumentado. Mga bumabanderang headlines, alam mo na, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po